Yun, pinagpalang umaga po. Liz, Kuya Bards. Ah, Salamat sa muling pagkakataon na pagkwento ng mabuting balita. Salamat sa pribilehiyo na muling makapagbahagi ng kanyang salita sa umagang ito, sa umaga ng pagninilay. Ngayon, ang pamagat po ng kwento natin, mga hakbang sa gitna ng pag-uusig dahil sa buhay na banal, mula sa aklat ng unang Pedro, Kabanata 2, talata 21 hanggang 25, na alam natin, kahit di mananampalataya, nararanasan palagi yung pag-uusig o pag-uusig ng ating kapwa dahil sa ating katayuan o sitwasyon sa buhay. Hindi na po bago yung ganun, maranasan o pambubuli doon sa mga tao na walang kakayanan o yung hirap sa katayuan sa buhay, o sa madaling salita, walang-wala. Makikita natin doon yung pag-uusig. Pero sa umagang ito, bigyan natin ng diin yung layunin na malaman na ang pag-uusig ay isang katotohanang mararanasan ng bawat Kristiyano at makatukoy ng mga paraan kung paano nila ito malalampasan. Kaya kung meron po kayong Bible mula sa unang Pedro, Kabanata 2, talata 21 hanggang 25, sabayan niyo po akong basahin. Sabi po dito, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta, o sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo'y pinagaling. 25, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Amen. Manalangin tayo ng saglit. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa iyong salita na nabasa po namin. Tunay na ikaw ang Diyos na mabuti, Panginoon. Salamat sa iyong kamatayan sa krus, katiyakan ng aming kaligtasan, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming kahinaan, Panginoon. Itago mo kami, Panginoon, sa inyong likuran. Panginoon, makita sa buhay ko ikaw at hindi yung aking kahinaan, Panginoon. Panginoon, pinagkakatiwala po namin ang gawain ito. Dalangin na ikaw yung may taas, ikaw yung mapapurihan, ikaw yung mapasalamatan, Panginoon. Ikaw yung maluwalhati, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Dalangin na ang bawat makikinig, ang bawat nanonood, Panginoon, maisa pamuhay, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Ikaw ang Diyos na di nagbabago, Panginoon. Ikaw ang Diyos noon at magpakailanman, Panginoon.
Diyos noon, Diyos ngayon, Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, dalangin na linisin niyo ang puso ng bawat isa, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang manangan, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Salamat po. Itong aking panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Pamagat po ng kwento natin ngayon, mga hakbang sa gitna ng pag-uusig dahil sa buhay na banal. Bitin ko po, yung layunin po natin ay malaman na ang pag-uusig ay isang katotohanang mararanasan ng bawat Kristiyano at makatukoy sa mga paraan kung paano nila ito malalampasan. Tungkol sa pag-uusig na nararanasan ng bawat mananampalataya at kung paano natin ito mapapagtagumpayan sa tulong ng Panginoon. Doon sa ating binasa mula sa unang Pedro Kabanata 2:21 hanggang 25 na pinapakita dito ng aklat ng unang Pedro ay malamang na naisulat sa pagitan ng 60 hanggang 65 AD. Ito ay isang liham mula kay Pedro para sa mga mananampalataya na nakakalat sa buong mundo at nasa ilalim ng matinding pag-uusig. Kahit sa panahon po natin ngayon, di lang mga mahal natin sa buhay, yun yung unang umuusig sa atin. Kalimitan nagiging patotoo ng bawat pastor, bawat bagong mananampalataya. Yun yung mga nakikita natin, yun yung mga naiikwento nila na sa tuwing tatanungin natin na kumusta yung buhay isang Kristiyano, na nandun makikita natin yung pag-uusig. Kahit mga kaibigan natin, kahit mga katropa, kahit sino yung makasalamuhan natin, nandun makikita natin yung kanilang pagtatanong. Kaya dito makita natin kung paano nila nalampasan ang bawat pag-uusig. Yung mga naunang mga Kristiyano. Kung may nakakaunawa sa pag-uusig, una na doon si Pedro. Si Pedro yun. Siya yung nakaranas na bugbugin, binantaan, pinarusahan, ikinulong dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sa atin po ba, meron na po ba nakaranas na ikulong? Siguro sa panahon natin ngayon dito sa Pilipinas, hindi ganun kahigpit. Pero ang literal na pag-uusig sa atin ay yung mga salita na naririnig natin sa bawat nakakasalamuhan natin. Kagaya na sinabi natin una, yung mga mahal natin sa buhay, yung mas meron tayong relasyon sa kanila, dun mas mismo natin naririnig yung mga ganong pag-uusig. Pero sa panahon natin ngayon, wala pa naman akong nabalitaan na binugbog dahil nagbahagi ng salita ng Diyos. Merong iba na kahit si Pastor Rex na ikwento niya na naranasan niya na duruan ng mga nababahaginan nung siya ay nagbabahay-bahay, dinuruan para ayaw marinig yung salita ng Diyos. Pero hindi ganun kahirap. Siguro yung mismong tayo na yung natatakot magbahagi doon sa iba ng mabuting balita. Pero yung naranasan ng mga unang mananampalataya, mas mahirap kumpara sa ngayon. Kaya wala dapat tayong ikatakot magbahagi ng mabuting balita. Kung ano lang yung alam natin, yun lang yung ibahagi natin. Alam po natin na kikilos naman yung banal na Espiritu para makapagkwento tayo ng ayon sa kanyang kalooban. At alam naman ni Pedro, sabi niya, alam niya kung ano ang kailangan upang magtiis ng walang kapaitan at upang hindi mawalan ng pag-asa. Isang magandang
isang magandang tawag doon, halimbawa, si Pedro bilang isang mananampalataya na anuman dumating na pag-uusig, laging nandun yung pag-asa dahil iniaasa niya lahat sa Diyos. Yung mga nangyayari sa buhay niya sa panahon ng pagbabahagi niya ng mabuting balita. At alam din niya kung papaano mapanatili ang kanyang pananampalataya. Higit sa lahat, mamuhay ng masunurin sa Diyos at na magkaroon ng matagumpay na buhay. Kaya yung naranasan ni Pedro, siguro sa panahon nating mga mananampalataya ngayon, malayong malayo sa naranasan ni Apostol Pedro. Yung binubugbog, binabantaan, pinaparusahan, kinulong dahil sa pagbabahagi ng mabuting balita. Siguro sa panahon natin yun, wala naman. Kaya ang ganda nung yung strategy ngayon ng T40 na kanino ka unang magbabahagi ng mabuting balita. Maganda yung sa magulang, kapatid, kamag-anak, kung saan meron kang magandang relasyon, doon mo ibahagi ang mabuting balita na hindi ka mangangamba na maranasan mo yung ganong pag-uusig na nangyari kay Pedro. Kaya isang magandang halimbawa yung mga naunang mananampalataya na pagtagumpayan nila. At alam naman natin na mahirap talaga ang sumunod sa Panginoong Jesucristo. Nandun yung pag-uusig. Nandun yung mahirap. Mahirap talaga. Pero sabi nga nung nakaraan linggo na kailangan lang nating maghintay. Maghintay sa pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Kaya sabi nga, binigyan tayo ng Panginoon ng halimbawa sa pamamagitan ng kanyang buhay. At ang mga kwento ng buhay na naunang mga mananampalataya na nakaranas ng pag-uusig dahil sa kanilang pagsunod kay Kristo. Sa ating komunidad, marahil ay naranasan na natin ang ganitong uri ng pag-uusig. Sabi nga yung tanong kanina na nakarinig o nakatanggap na ba tayo ng mga pangungutya mula sa ating mga kapamilya o kapitbahay nang dahil sa ating lingguhang pagdalo sa mga gawain o sa outreach Bible study na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Malamang nakakarinig tayo. Malamang na nasasaktan tayo. Pero mahalaga din na natutunan din natin, natutunan ko rin na ang pagmimisyon ay hindi gawa natin, kundi ang misyon ay gawa ng Diyos. Malawak ang gawain ng Diyos. Kaya dahil sa lawak nun, kailangan ng manggagawa. Kailangan ng extra. Tayo yon para magawa yung gawain yung misyon ng Lord na maging kabahagi tayo doon. Maging part tayo ng misyon na yon. Kaya yun, at maging sa awitan na dati mo na iba yung tugtugin mo at ngayon mga pupuri na sa Diyos. Siguro sa iba na hindi sanay sa'yo na gano'n yung pinapatugtog mo, maninibago. Pero malamang na darating din yung time na matutuwa sila dahil yun na yung pinapatugtog mo na masarap pala sa tenga, nakakapagpagaan ng loob. Kaya yung pag-uusig ay naging instrumento din kung paano na mabago yung buhay ko
bago yung buhay nyo at mababago ng salita ng Diyos ang bawat tao na mababahagi na natin ng mabuting balita. Kaya tayo ay tinawag na banal dahil ang Diyos ang tumawag sa atin ay banal. Yun po yung malinaw doon. Ang mga katangian na dapat nating taglayin ay katangian ni Hesukristo. Gaya ng kabanalan at merong pagpapakumbaba. Yun po yung dapat taglayin ng isang mananampalataya sumusunod sa Panginoong Kristo. Yung merong kabanalan at merong pagpapakumbaba. Ang pagsisinungaling at paghihiganti ay hindi niya ginawa nung hinatulan siya ng kamatayan doon sa krus. Isang magandang halimbawa yan. Mahirap gawin pero meron tayong modelo na gagayahin. Na lagi natin lang tandaan. Laging nakadepende in lahat ng gagawin natin na masunod ang kalooban niya. Kalooban ng Diyos. Sa kanyang pagdurusa doon sa krus, ang kanyang katawan at dugon nagbibigay ng kagalingan sa atin. Amen po. Dahil sa kanyang kagandahang loob. Na dati tayo ay nasa kadiliman, ngayon tayo ngayon ay nasa kaliwanagan. Dahil dito, iniwan niya ang halimbawa na tayo rin ay makakaranas ng mga pagdurusa at pag-uusig. Amen. Huwag nating alisin yun na bawat sumusunod sa Kanya ay mayroong pagdurusa at pag-uusig. Kaya hindi madali, mahirap. Kaya mahalaga yung paghihintay. No? Ang pagkakaiba lang natin na mayroong banal na Espiritu o Espiritu Santo na kasama natin upang ang lahat ng pag-uusig ay makayanan nating lampasan. Sabi nga, mayroon dalawang tanong dito na ano yung ating gagawin upang may sabuhay ang katangian ni Jesus sa totoong pagharap sa pag-uusig. Ulitin ko po yung tanong, ano yung ating gagawin upang maiwasan ang mga katangian ni Jesus, may sabuhay ang mga katangian ni Jesus sa totoong pagharap sa buhay. May sa pamuhay at mamuhay ng masunurin sa Diyos. Merong kabanalan at merong pagpapakumbaba. Merong pananampalataya, lalo tigit yung pananalangin natin na magkaroon tayo ng relasyon o connection sa Kanya. Na sa pamamagitan ng pananalangin, merong katagumpayan, merong pag-asa. Pagkat alam natin, ang Espiritu Santo ang magbibigay sa atin upang magawa yung maging banal at mayroong pagpapakumbaba. Pangalawa, sa ating pagharap sa mga pag-uusig sa buhay dahil sa pananampalataya kay Hesukristo, ano-ano yung mga praktikal na hakbang ang kailangang gawin upang mapagtagumpayan natin ito. Sa ating pagharap sa mga pag-uusig sa buhay dahil sa pananampalataya kay Hesukristo, ano-ano yung mga praktikal na hakbang ang kailangang gawin upang mapagtagumpayan natin ito. Sabi nga dun sa verse 22 at 23, nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol.
Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Kaya ano yung mga praktikal na kailangan natin gawin upang mapagtagumpayan natin ito? Una, nandun yung ating pananampalataya. Nandun yung ating pananalangin. Magpatuloy sa pinagkatiwalang ministeryo at laging babad tayo sa kanyang salita. At may tagumpay sa tulong ng Espiritu Santo. Ayon sa patotoo ng mga naunang Kristiyano, isa sa mga pagsubok ang kanilang inaharap ay ang pag-uusig. Isa itong patunay na ang mga Kristiyano ay kabahagi sa buhay na banal. Patunay na tayo ay tinawag ng Diyos na maging kanyang mga anak. Ang mga naunang mananampalataya ay napagtagumpayan ng pag-uusig sa tulong ng banal na Espiritu. Kaya hanggang doon na lang po. Ulitin ko po yung tanong na pwede nyo pong pagbulayan. Ano ang ating gagawin upang may sa buhay ang mga katangian ni Jesus sa totoong pagharap sa pag-uusig? Pangalawa, sa ating pagharap sa mga pag-uusig sa buhay dahil sa pananampalataya kay Kristo. Ano-ano yung practical na hakbang na kailangan natin gawin upang mapagtagumpayan natin. Amen. Muli niyo pong basahin unang Pedro, Kabanata 2, 21 hanggang 22. Mga hakbang sa gitna ng pag-uusig dahil sa buhay na banal. Amen. Hanggang doon na lang po. Nawa, ang kanyang salita tumanim sa ating puso at isipan na maging isang puno na lumalago. Lumalalim sa pananampalataya. Lumalalim sa pagkakakilala sa Kanya. Sa tulong ng Espiritu Santo, ng Banal na Espiritu. Nawa, may sa buhay natin, may pamuhay natin, ang bawat talatang nangusap sa atin. Kaya, maganda na lang po. Manalangin tayo ng sagot. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na puno ng kagalakan dahil sa iyong kagandahang loob. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Salamat, Panginoon, ang bawat salita na tumanim, Panginoon, sa may pamuhay namin to. Maranasan ng bawat nakakasalamuhan namin. Tulungan po kami, puspos kami ng iyong banal na Espiritu. Pagliwanag ka sa buhay namin, maging pagpapala kami sa iba, dalangin ang iyong salita. Nakakarinig nito, Panginoon, ay maging pagpapala sa kanila. May kwento rin sa iba. Panginoon, maraming salamat sa iyong mataas na papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po.